Kinundinan ng isang animal welfare group ang isa na namang insidente ng pagmamaltrato sa hayop. 2 aso sa Tondo, Maynila ang pinaghataw ng baseball bat ng isang lalaki na ikinasawi ng isa sa mga ito. Balitang hatid ni Jomar Apresto. Napakagulgol na lang ang 11 anyos na si Shane, hindi niya tunay na pangalan nang makita na patay na ang kanilang asong si White. Ang aso, hinataw raw sa ulo ng matadero nilang kapitbahay gamit ang baseball bat. Sa kuha ng CCTV pasado alas 11 ng umaga nitong March 11, makikita ang lalaki na naglalakad palapit sa 2 aso na nakahiga sa eskinita sa Barangay 103 sa Tondo, Maynila. Hindi gaanong hagip sa video pero una niyang hinampas ang asong si White. Pagkatapos ay makita na hinampas niya naman sa batok ang isa pang aso na si Bruno. Nangisay pa ang aso bago tumakbo papasok sa kanilang bahay. Pero ang asong si White agad daw namatay. Ayon sa nanay ng bata, nag-iwan ng matinding trauma sa kanilang anak ang nangyari, lalo at 7 taon na nilang kasama at itinuturing na pamilya si White. Kasi yung anak ko po, PWD po yun, mute and deaf. Kapag di namin pinapalabas yung anak ko, yun lang kalaro niya po. Sabi po sa amin, iba yung sa kanya, pa-psychiatrist namin, kung anong level ba yung natamo niyang trauma. Community dog daw ang kanilang mga aso kaya sanay ang mga kapitbahay na nakikitang pagala-gala mga ito. Nataon din umano na nasa outing ang pamilya nila nang maganap ang insidente. Ang motibo raw sa krimen ay ang pagdumi at pag-ihi ng iba't ibang alagang hayop sa harapan ng bahay ng lalaki. Pwede namang sabihin, pwede nyo naman patawag, pwede naman pag-usapan po yun, di ba? Hindi naman po talagang bigla na lang niya hahatawin yung 2 aso. Lalo't wala po yung mga owner. Kaya po yan lumalabas kasi tinatawag po yan ng mga kapitbahay namin para, Bruno, kain, White, kain na kayo. Pagkakita po namin sa picture, lumabas po yung dugo niya sa tenga. Nakapag-blatter na sa barangay ang pamilya ni Julie laban sa lalaki. Nakapagsampa na rin sila ng kaukulang reklamo sa pulisya at sa Philippine Animal Welfare Society o POS. Kailangan po namin ng tulong nyo dahil may pera po yung kalaban namin at hindi namin alam kung hanggang saan kami aarok na ipaglaban yung kaso kasi nga handa din sila maglabas ng pera. Ang gusto ko lang po, Stisha, hindi naman natin po pwedeng hatawin na basta-basta. Oo, may buhay din naman yan. Hinihintay pa namin ang opisyal na pahayag ng POS sa nangyari. Una namang kinondena ng Home for Abused and Stray Animals o HASA ang nangyari at sinabing tutulong sila sa kaso. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng lalaki. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.